Magandang umaga sa lahat. Um, ang live na ito ay para sa mga baguhan o lumapit o ano man ang kahilingan. Ah, Nakakalungkot isipin ba? Ginampanan ko naman ang tungkulin ko kung ano ang pinagkalob ng Diyos na iparating ko sa mga tao. Ah, kung usipin ninyo, um, mag-11 years na ako dito sa ginawa ko na ito. Nag-umpisa pa ako sa telepono lang hanggang sa nag-open ako na account sa Facebook dahil may nagsabing mas maganda kung makapag-open ako. So ginawa ko lahat. May iparating ko lang sa inyo o sa mga tao para makinabangan ninyo ang mensahe ng Diyos na ipinagkaloob sa akin na iparating sa inyo. Ginawa ko lahat ang nararapat na kinabangan lang ninyo. Pero nakakalungkot isipin kasi yun nga sabi ko, nakabase ako sa paniniwala ko na yun ang sabi nga ng Diyos na ikaw ang tunay na naniwala sa akin. Kaya kung ano yung paniniwala ko, yun talaga ang nasusunod. Sabi nga ng Diyos na ang hindi naniwala, wala ka nang gagawin sa kanila. So ngayon, dahil nga ang paniniwala ko na gawin natin ang nararapat, dahil naniwala tayo. So tulad nga ng sa sarili ko mismo, sabi ko sa inyo na kung naniwala tayo ng Diyos, gawin natin ang mga bagay na gusto ng Diyos. Isahin natin to para maunawaan ninyo. Ngayon, dahil gusto nga ng Diyos na iparating sa buong katauhan, na iparating sa Kanya ang iparating ko sa inyo ang mga mensahe niya at iparating din ninyo sa kapwa ninyo, ibig sabihin ng Diyos doon, i-share natin kung naniwala tayo. Kung hindi tayo naniwala, walang problema, kahit hindi niyo i-share. Pero kung naniwala kayo, gawin ninyo ang narapat na i-share kasi naniwala kayo. Di ba? So ano sinabi ng Diyos sa akin? Huwag kang matakot na magparating sa mga mensahe ko dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Ibig sabihin ng Diyos doon, i-share mo sa mga tao. Ipaabot mo sa mga tao. Kaya ito, ginagawa ko. Kahit wala pa akong nagawa noon, wala pa akong kayang gawin, dahil hindi ko pa nagawa na ang boses ko makapagaling na makita ko ng parating. Hindi ko pa nagawa yun. Pero kung isipin ninyo, sa pinag-utos ng Diyos na iparating ko sa mga tao, lalo na yung sinasabi niya na ang mga pare at pastor ay tinatawag ko ng biro makasalanan, sa gagawin mong ito, maraming tao maghangad sa buhay mo, papatayin ka nila. Ito, sinabi ng Diyos to, bago pa ako mag-umpisa. May banta na sa buhay ko. Wala pa akong nakikitang kasalanan, wala pa akong nakikitang parating, ang boses ko wala pa gumaling kasi hindi pa ako ng gamot. Pero may banta na sa buhay ko na ang sabi niya, sa gagawin mong ito, maraming tao maghangad sa buhay mo, papatayin ka nila. Siguro kung sa inyo ito ibigay ng Diyos sa inyo, itong mensahe na ito, tiyak hindi ninyo gagawin. Alam niyo kung bakit? Alam na ninyo kung sinong babanggain ninyo eh. Ang babanggain natin, dambuhalang mga relihiyon. Mga relihiyon na may mga goons, tulad ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Katoliko,
Di ba? Tingnan mo yung kay Apolinario na founder ng Kapa. Kita ninyo? Pastor yun ha? Founder. Pero mga baril ang meron sa kanila, so may guns yun. So pag isiniwalat mo ito, tsak, magagalit sila sa inyo. Dahil sa isiniwalat na mensahe ng Diyos na masasakit laban sa kanila. Yung pagsasabi pa nga lang na ang pare at pastor na mayroong makasalanan, magagalit na sila. Na sinasabi ko na ang pare at pastor ay ama ng demonyo, magagalit na sila. Kaya tiyak hindi inyo gagawin. Pero sa akin ginawa ko. Alam niyo kung bakit? Kasi tunay nga ako naniwala ng Diyos at paniniwala ko ito. Na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan, mahalin na walang kapalit. Sino ang gumagawa nito? Naghanap buhay, nagamit ang salita at pangalan ng Diyos. Mga pare at pastor ninyo. Kaya hindi ipagkaila na ang mga taong ito hindi naghangad sa buhay ko at hindi nila ako ipapatay. Malinaw doon sa sinasabi ng Diyos. At malinaw din na mangyayari yon na gagawin nila dahil nga sa isiniwalat ko. Una, kahihayaan nila. Pangalawa, mawalan sila ng kita. Dahil ang mga tao na ito, ang mga pare ito at mga pastor na ito, hindi sila totoong pinag-utusan ng Diyos. Hindi sila totoong ginamit ng Diyos. Ang totoo, sila ang gumamit ng Diyos. Ginamit lang nila ang salita at pangalan ng Diyos na bilang kasangkapan para maghanap ng pera o mangulimbat ng pera sa mga tao. Kaya ang turo nila, puro gawa-gawa. Na sila lang ang nakakaalam at sila din ang may pakana para lang sa sarili nilang hangarin. Malinaw doon na gawa-gawa nila. Kung basihan ninyo yung mga paliwanag ko, yung mga turo nila, makikita natin na ang turo nila ay puro kasinungalingan. Ngayon, sa looban ng 11 years na ginawa ko na to halos, dapat hinarap na nila ako, kinonfronta na nila ako, at paliwanagan, dahil sila nga ang sa tagal ng panahon nilang pinamulat sa tao na pinag-utusan sila, at ako lang sa loob ng 10 taon lang, siniwalat ko to, bakit hindi nila gawang humarap at makipagpalitan ng harap-harapan? Dahil nga alam nila na hindi nila kayang sagupain ang paliwanag ko. At alam nila na tunay akong ginamit. Kasi kung totoo nga sila, matagal na akong nawala dito. Natagal na akong hinarap nila. Matagal na nila akong sinampahan sa korte ng kaso. Dahil ang mga sinasabi ko ay laban sa kanila. Pero hindi nila nagawa. So ganito yon. Bakit ginawa ko tong live na ito? Dahil ang mga lumapit, marami. Nakita ko, kung makita ninyo, ang mga lumalapit, sobra kadami. Pero hindi ko matutugunan. Bakit hindi ko matutugunan? Kasi nga, ang paniniwala ko ay nasa gawa. Sasabihin ninyo, naniwala ako sa iyo, sir, na ginamit ka ng Diyos ng kasangkapan. Ang tanong ko sa inyo, ano ngayon ang pinaniwalaan nyo? Nagbasa ba kayo sa mga sinulat ko? May nabasa ba kayo na sinulat ko na nagkatotoo? May nabasa ba kayo na sinulat ng mga taong ginamot ko na nag-testimony na gumaling sila? May nabasa ba kayo o napanood ng mga video ng ginamot ko? O may napanood ba kayo sa mga video na paliwanag ko kung ano ang tunay na paniniwala? Pag wala at hindi ninyo nagawa yon, anong batayan ninyo sa sinasabi ninyong naniwala kayo? Na ang natutunan ninyo ay mga maling turo, mga kasinungalingang turo na namulatan ninyo sa reliyon ninyo. So matotal,
ang paniniwala ninyo ay hanggang bibig lamang. Kasi wala naman kayong batayan eh. Naniwala kayo na ginamit ako ng Diyos na kasangkapan. Ngayon, anong babaguhin ninyo? Nandoon yung sinasabi ng Diyos na 3 lang kailangan ko sa tao. Pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Anong babaguhin ninyo kung wala kayong alam? Anong batayan ninyo na tunay akong ginamit kung hindi ninyo nabasa ang mga post ko sinulat ko bago nangyari? Marami yan. Tulad ng Bagyong Yolanda, Alaska, pagkatunaw ng ay sa Alaska, isang taong ko yan isinulat ko bago nangyari. Yung tsunami sa Indonesia, ilang buwan yan, isinulat ko bago nangyari. Di ba? Ngayon, kung yung nabasa yun, ano batayan ninyo? Nakausap ko ang Diyos na nag-uutos siya. Di ba? Ano ngayon ang babaguhin ninyo sa turo ko? Na wala naman kayong alam. Wala naman kayong nakikita o nababasa sa sinasabi ko na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Anong babaguhin ninyo? Wala, di ba? So, walang paniniwala dahil hindi niyo magawang may baguhin. Ngayon, lumapit kayo, nakita ko sa wall ninyo, walang share. Ang sabihin ninyo, naniwala kayo, nagbasa kayo, o ngayon, tatanong ko sa inyo, kung naniwala kayo, dapat na i-share ninyo. Kasi yun ang pakay ng Diyos eh. Na iparating natin sa kapwa natin. Para mailigtas natin sila. Ngayon, marami sa inyo lumalapit. Nagsasabi na ang tatay ko may sakit, ipagamot siya, nagpakaawa pa. Ang pinsan ko, ang nanay ko, ang kaibigan ko, pakitulungan kasi may sakit. Nahirapan na. Eh, hindi naman yan paniniwala ko eh. Na ang awa ko ay makapagaling. Hindi ko yan paniniwala na ang paniniwala mo ay makapagaling sa kapwa mo. Ang paniniwala ko ay makapagaling sa iyo. Hindi yan. Hindi ko yan paniniwala. Dahil paniniwala ko, nagagaling tayo, maligtas tayo sa sarili nating paniniwala. Kaya gawin natin ang nararapat. Nandoon yung backup ng Diyos na sinasabi niya. Na maniwala lang sila sa iyo, na ginamit ang kasangkapan at niwala sa akin si Jesus Christ. Boses pa lang marinig nila sa iyo, maligtas sila ayon sa paniniwala nila. Pag sinabing ayon sa paniniwala ng bawat isa at hindi paniniwala ng kapwa mo. Kaya hindi ko ito tinutugunan. Ngayon, pagtingin ko sa account ninyo, hindi ko mabuksan dahil naka-private kayo. So, lalampasan ko ang mga message ninyo. Walang saysay ang paglapit ninyo sa akin. Hindi ko talaga matutugunan yan. Kasi doon ako nakabase sa laman ng wall ninyo. Kaya nagtambak ang mga mensahe, ang mga message doon na lumalapit. Hindi naman siguro mahirap. Nasa mga post ko na yan, nasa mga video ko na yan, na simple lang. Nandito tayo sa social media, anong pakay natin? Para makapagsiwalat ng katotohanan na matutunan ng nakakarami. Ngayon, pag i-private ninyo yan, ang mga account ninyo, anong saysay doon? Makita ba ng kapwa ninyo? Hindi, di ba? Huwag na kayong maggamit ng social media. Ngayon, naka-private kayo, paano ko buksan yun? Di ko makikita. May message kayo, nababasa ko, pero hindi ko makikita ang laman ng mga wall ninyo. Doon ko tinitingnan. Kailan kayo nag-umpisa magbasa? Ano ang mga sinishare ninyo na galing sa wall ko? Doon ako nakabase. Kaya hindi niyo pwedeng mag-share kayo na mag-share ngayon, tapos bukas lalapit kayo, sunod si linggo lalapit kayo. Hindi ko rin matutugunan yun. Masyadong maaga pa para sabihing may paniniwala kayo. Ganito ako. Kaya yung mga ginamot ko, marinig ninyo sa mga video nila,
na matagal sila nagbasa. Inuunawa nila kasi lagi yun ang sagot ko sa mga lumalapit. Magbasa sa wall ko, manood ng mga video, lalo na sa YouTube dahil doon nakapokus lahat ang video. Unawain, itindihin. Ngayon kung naniwala kayo, i-share ninyo. Ngayon sa palagay nyo ba, lubos ng paniwala ninyo, lalapit kayo sa akin. Tutugunan ko ang mga kahinaing ninyo. Ganun ako. Ngayon, kung hindi na kayo makatiis, malaya naman kayo. May mga doktor sa paligid natin. Kung sa palagay ba ninyo, gagaling kayo doon, then gamitin ang pera ninyo. Kasi kahit magpakawa kayo, hindi ako gagamot. Kasi hindi ko paniniwala na ang awa ko ay makapagaling. Marami. Kahit kapatid ko pa, kahit sino. Sinusunod ko ang mensahe ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, wala kang pipiliin sa kanila. Ibig sabihin, kahit kapatid ko, kahit mag-anak ko, kahit sino man, kahit kilala ko, pag hindi nasunod, ang mga sinasabi ko, wala akong gagawin. Dahil nasa sinabi ng Diyos. Nasa hindi naniwala, wala kang gagawin sa kanila. Kaya hindi ako nagigilty sa mga lumalapit na hindi sumusunod kung ano man yung pinapasunod ko. Una, hindi ako may sakit. Pangalawa, hindi ako ang mamamatay. Pangatlo, hindi ako ang gagastos ng pera doon sa doktor. Kasi ako naman, wala naman akong sinatanggap na pera sa tao. Wala naman akong sinisingil na pera sa tao. Marami na yung dyan, nagtatago daw ako ng mga kayamanan na kinukulikta ko sa mga pera sa tao. Sige lang. Ano man ang nasa isip ninyo, yun yung kalayaan na meron kayo. Isipin ninyo lahat ng isipin ninyo. Kaya malinis ang kalooban ko. Kaya malinaw sinabi ng Diyos, sa gagawin mong ito, wala kang sisingilin sa mga tao, kahit 5, absolutely free. Pag sinabing absolutely free, walang pera, walang puri, o kahit anong bagay na hahangarin ko o sisingilin ko sa mga tao. Kaya ginawa ko ito, ako pa ang gumagastos. So hindi nakakaalam. Kung naningil ako ng pera sa tao, sa dami ko ng ginamot na gumaling, mga grabe ang mga sakit, mga cancer at ano pa na hindi makalakad, siguro maganda ang tirahan ko. Maganda ang sasakyan ko. Ito, nakatira kami sa isang maliit na bahay. Isang kwarto. Meron akong sasakyan dito. Bike. Post bike. Magtiyaga ka magpedal. Makarating ka lang sa trabaho. Kung may pera ako, hindi ko to gagawin. Masarap pa rin nakasakay ka sa 4 ang gulong. Pero hindi, kasi wala akong pera. Malinaw sinabi ng Diyos, manatili kang mabuhay na normal, na simple. Pag may sasakyan ako siguro, hindi na simple yon. Hindi katulad ng mga pare at pastor ninyo. Magagarang sasakyan. Nangutang ng sasakyan, pera ng mga tao. Kita niyo sa misa, abutan kayo ng sobre, sasabihin, laki-lakihan ninyo pagbayad, kasi wala akong sasakyan, kasi bibili akong sasakyan, kasi mangutang ko ng sasakyan. Ganun ang mga pare ninyo eh. Anong tawag niyan? Pakapalan ng mukha, di ba? Pangluluko sa mga tao. Malinaw doon. Kayo naman, mga membro, kayong naniwala, nagbigay kayo. Anong tawag ko sa inyo? Matino. Di ba? Malinaw na may problema kayo sa pag-iisip. Kasi niluloko na kayo harap-harapan eh. Nakita na nga ninyo yung mga pare, ang daming kaso. Mulisya, rape dito, rape doon. Mulisya doon. Mulisya dito. Nagtambak ang kaso nila.
Pero sinasabi pa rin ninyo, tao lang sila. O fake news yan. Ngayon, ang tawag ko sa inyo, uli, matino. Di ba? Masakit talaga itong sinasabi ko. Dahil ito naman totoo eh. Isa ito sa dahilan kung bakit naghanap sila ng paraan kung paano ako itimbog o patayin. Ito katotohanan lahat ito eh. Ang sinasabi ko. Pero kahit kailan, hindi ako natatakot. Namumuhay ako ng normal, naglakad ako mag-isa, kahit saan ako papunta, sa trabaho man o nasa Pilipinas man, wala akong gwardiya. Lumakad ako ng walang kasama. Lumakad ako ng normal. Kakatuwiran ko, lahat tayo mawala sa mundong ito. Pero sa paglikas natin, mayroon tayong patutunguhan ay nilaan ng Diyos para sa bawat isa. Ang gumawa ng masama at hindi sumunod sa kautusan ng Diyos, may impyernong inilaan ng Diyos para pagsilbihan natin o ninyo ang mga bagay na nagawa natin na hindi natin napagsisihan nung buhay pa. Kung maganda ang gawain mo, pakitungo sa lahat ng bagay o kabutihan ng ginawa mo, may paraiso ay nilaan ng Diyos para sa habang buhay na walang hangganan. Mapatay man nila ako ngayon, bukas, makalawa. Sunod na panahon, mamatay din kayo o sila. Kaya walang may buhay dito sa lupa na manatiling parang batong buhay na 1,000 years ang makalipas. Nagpatuloy pa rin nakatayong buhay. Pero ang tao, maswerte na lang, meron tayong 100 taon. Ang 80 hindi na kayo makalakad. Darating at darating ang panahon na tayong lahat ay lilikas din. Kaya ang kamatayan, hindi ito dapat kinakatakutan. Yung paglalakbay ko ng bawat matutulog ako, parang patay na rin ako niyan. Kaya alam ko kung anong buhay ng isang patay na nasa paraiso. Alam ko rin ang buhay ng isang patay kung masama ang gawain dahil pinakita ng Diyos sa akin ang impyerno, kung anong meron sa impyerno. Nasa paliwanag ko na lahat yan, nasa live video o sa mga sinulat ko. Hindi nyo kayang paniwalaan yun dahil hindi naman kayo ang nasa sarili ko. Hindi nyo kayang paniwalaan na may tunay na impyerno kasi hindi pa kayo nakarating doon. Dahil malaman ninyo yan pagpatay na kayo. Ganun lang kasimple ang hinihiling ko. Kung naniwala kayo, mag-share, public ninyo ang mga account ninyo kung gusto ninyong matulungan. Dahil hindi ko ito ipinagkait ang pinagkaloob ng Diyos. Ibinigay ko to sa inyo lahat. Wala akong itinatago, inilahad ko lahat sa publiko para alam ninyo kung saan kayo lalagay. Hindi ako katulad ng iba dyan na madamot. Ako wala akong damot sa puso. Kita nga naman ninyo, maraming nangungutya sa akin. Madaming masasakit na salita. Pero tinanggap ko yun. Kaya alam ko, mangyari at mangyari talaga sa buhay ko. Dahil sa mensahe ng Diyos yan. Nakukutyain ako ng mga tao. Pero ang sabi ng Diyos, sa mga taong nagsasabi sa iyo ng mga sakit, nabuang ka o nagpatutuo ka o ano paman, wala ka nang gagawin sa kanila. Ipaubaya mo silang lahat sa akin, di akong bahala sa kanila at maraming darating. Tuwing nasaktan ang damdamin mo, laging may kapalit. Yun ang hindi ko alam kung ano ang darating at kapalit. Kaya tinatanggap ko anuman ang pangungutya ng tao. Kaya bago ako nag-umpisa, sinasabi na ng Diyos lahat yan sa akin kung anong maging meron. Malinaw ang sinabi niya, sa buhay mo ngayon, ako ang nagpaplano. Kaya kung anong meron ako, alam ko siya ang may plano nito. Ang kinakalungkot ko lang talaga isipin, yung mga lumapit na hindi ko natutugunan kasi hindi nasusunod.
kung ano man ang dapat. Nakita ko ang misis sobrang dami, nagpakaawa. Pero hindi ako tinatalaban ng awa. Dahil gagamutin ko man kayo dahil naawa ako, hindi pa rin kayo gagaling. Sa huli, lalabas, sasabihin ninyo, hindi ka pala totoo kasi hindi ako gumaling. Yun din yung paniniwalang sinasabi ng Diyos. Isa sa ayaw ko sa tao, ang paniniwalang may kapalit. Yun yung naniwala kayo sa panahon na to kasi meron kayong mga sakit. Kasi ang tao, hindi nakaalala ng Diyos. Pag nasa kasagsagan ng madaming material na bagay, pera, o wala mang mga problema o sakit. Pero pag may sakit na, walang pera, walang trabaho, o anuman, doon na. Nakaalala na ng Diyos. Tumatawag na ng Diyos. Ano sinasabi ng Diyos niyan? Sa ganong paniniwala. Isa sa ayaw ko sa tao, ang paniniwalang may kapalit. Yun. Kung gamutin ko man kayo, hindi pa rin kayo pagalingin ng Diyos. Dahil naniwala lang kayo, naalala nyo lang ang Diyos dahil meron lang kayong pangailangan. At yun din ang paniniwala ko. Kaya nga wala pa akong kayang gawin, hindi pa ako makita ng kasalanan, hindi pa ako makita ng parating. Ang boses ko hindi pa makapagaling. Ginawa ko na ang pagparating sa mga tao. Kasi hindi ko inahangad na biyayaan ako ng Diyos. Hindi ko inahangad na magkatotoo ang sinabi niya. Basta naniwala lang ako sa Diyos na yun din ang paniniwala ko na mahalin ang Diyos na walang kapalit at gawin ang nararapat sinaniwala tayo. Kaya ginawa ko ang pag-share. Lumipas ang mga buwan, hindi ko kalain na nagkatotoo. Na nakakita, totoo ako ng parating. Nangyari ang mga sinasabi ko hanggang sa isinusulat ko na. Nangyari ang sinasabi ng Diyos na ang boses ko makapagaling dahil nagamot na ako. Na hindi ko pa alam na totoong makapagaling pala ang boses ko. Nangyari ng ginagamot ko, makitaan ko ng kasalanan sa pamamagitan na pagtatanong ko kung anong nakikita ko sa panaginip at sinasabi nilang totoo. Doon ko na pagtanto na ang lahat ng mensahe ng Diyos ay nagkatotoo. Pero nag-share na ako sa mga tao ng mahabang panahon na ilang buwan ang nakalipas. Napatunayan ng Diyos na tunay nga akong ginamit. Dahil wala pa akong kayang gawin ayon sa mga sinabi niya, pero ginawa ko ang pag-share sa mga tao. Doon pinatunayan din ng Diyos na tunay niya akong ginamit. Ang sinasabi ng Diyos, walang pari at pastor na makalapit sa iyo dahil power ng Diyos ang kalaban nila. Ito na ngayon. Sa 10 taon, halos mag-11 years na ako nito, walang pari at pastor na lumapit sa akin para sitahin ako. Pero meron akong kausap ng pari at pastor, pero isa lang ang sinasabi. Tunay kang ginamit, Brad Nurse. Iligtas mo ang mga tao, kailangan kanila. Pastor na kausap ko, face to face. Naghiwalay na lang kami. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Ang sinasabi lang, sige nurse, magkita tayo muli. Hanggang doon lang. Pero sa paliwanagan, nakikinig na lang tango ng tango ang sinasabi, tama ka. Tama ang sinasabi mo. Pero sa pagbatbatan, ipaglaban ang kanila, walang isang salitang sinasabing tama sila. Hindi lang isang pastor yan. Madami na akong kausap na pastor. Hinahamon ko pa ng one-on-one. Pero dito sa Facebook, dito sa social media, walang pastor nagpakilala na pastor sila. Pero alam ko na pastor sila. Walang paring nagpakilala ng komento. Pero alam ko na pare sila. May makipag-video call pa na pare. Hinarap ko sila.
Kung totoo sila, gawin nila ang nararapat para maipagtanggol nila at ipaglaban na sila nga ang tunay na pinag-utusan o ginamit. Pero hindi nila nagawa. Dahil alam nila mismo, sila ay kasinungalingan. Sila din na nagtuturo na ang kasinungalingan ay hindi manaig sa katotohanan. Ngayon, sino ang nagtatago? Sila. Malinaw na sila ang kasinungalingan. Ako ang sinasabi nilang false prophet. Ako ang kasinungalingan, pero ako ang may kayang gawin. Ako ang lumantad sa publiko. At nilahad ko lahat. Ang lahat ng gawa ng power ng Diyos, na ang Diyos lang ang pwedeng makagawa. Dahil ako ay isang ordinaryong tao lamang. Yung sinasabi ng Diyos na ang boses mo makapagaling, pero gagaling ang isang tao ay sa paniniwala nila. Ikaw ang naggagamot, pero ako ang nagpapagaling. Malinaw na wala akong kakayahan. Yung makakita ako ng parating na sa mensahe ng Diyos, na ang power of mind mo niyan is powerful. Makakita ka ng anong meron ng tao pagkausap mo. Pero masigit sa lahat, maging powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makakita ka ng kasalanan ng tao at makakita ka ng parating. Kahit kasalanan ng patay, kahit matagal ang namatay. At totoo lahat na makakita ako. Kaya kayo, gusto ninyo mag-usisa? Malaya kayo dahil inilahad ko lahat yan sa social media. Buksan lang ninyo ang puso at isipan ninyo. Tiyak, maunawaan ninyo kung ano ang kasinungalingan at katotohanan. Tandaan ninyo, hindi ko ipinagdamot ang lahat ng ito. Dahil hindi ko ito madadala sa hukay. Iiwan ko ito lahat sa inyo kung bukas lang ang puso at isipan ninyo. Dahil ginamot ko dito, hindi lang pisikal. 3 aspeto ang ginamot ko dito. Mental, spiritual, and physical. Magamot ko ang mental ninyo, ang physical. Magagamot ko rin ang spiritual ninyo. Dahil yun ang kailangan natin paglikas ng mundong ito. Ang kaligtasan ninyo. Malinaw sinabi ng Diyos, iligtas mo ang mga tao. Maswerte ang maniniwala sa iyo at maniniwala sa akin. Ang mapapahamak kasing dami ng buhangin at ang maligtas kasing dami ng graba. Bigyan ko kayo ng isang basong buhangin at isang basong graba. Imagine ninyo kung gaano kaligtas ang mapapahamak at gaano karami ang maligtas. Simple lang. Bilangin ninyo ang isang basong buhangin kung ilang araw ninyo matapos o ang isang basong graba kung kailan gaano kahaba ninyong bilangin. Oras ba o araw ba? Tumingin kayo sa paligid kung gaano karami ang naniwala sa reliyon. Makikita na ninyo na sila ang nasa isang basong buhangin. Ganun lang kasimple. Kaya hanggang dito lang muna. Pagkikita natin muli dahil papasok na ako sa trabaho. Ang mahalaga sa akin, nagampanan ko ito kasabay ng obligasyon ko sa buhay. Nagtatrabaho para mabuhay sa sariling kita at hindi nanggagaling sa kapwa ko o sa mga taong naniniwala. Magandang araw and God bless sa lahat.